sa Belen. Ating dalangin ang batang manunubos, ating ngayong dalangin, ating ngayong dalangin, dalangin sambahin siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinaraman ka namin, sinasamba ka namin, ipinabunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin, sa iyong dakilan ang iyong kapurihan, Panginoong Diyos. Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mong aming matularan ang aming pinararangalan upang matutuhan naming mahalin ang mga kaaway, pakundangan sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ni San Estebang marunong manalangin para sa mga umuusig na kalaban. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harap ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi ng sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Cirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nangalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban napuspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan pagkatapos. Sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbababato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko at aking kaligtasan, tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig sa sinumang tao. Ito iyong lingkod, sana ay alingapin. Ingatan mo ako, iyong pagpalain. Iligtas mo ako sa iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di magmamaliw. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah.
sa Diyos nagliwanag tayo, ang pinagpalang totoo, sa ngalan niya'y naparito. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang hapon po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Atin pong papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi ninyo. Pakisabi, Merry Christmas. Yan. Namamasko pa rin po kami. Tapos na po bang mamasko? Pwede pang mamasko. Sa ating pagninilay, meron po akong dalawang balita sa inyo. Isang good news at isang bad news. Ano pong una niyong gusto kong unahin? Bad news muna para matatapos tayo na may good news. Ano po yung bad news ko para sa ating lahat? Yung bad news ko po, tayo pong mga sumusunod sa ating Panginoon, katulad ng santong pinaparangalan natin sa araw na ito, na si San Esteban, tayo pong nagsusumikap magpakabuti na maging katulad ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Katulad niya at ni San Esteban, tayo po ay mahihirapan. Tayo ay tatanggihan ng maraming tao. Tayo ay uusigin. Tayo ay susubukan na saktan ng maraming tao. Nakakatakot po, di ba? At anong kadalasang reaksyon natin sa ganitong mga bagay kapag hindi tinatanggap yung ating ibinibigay ng ating mga kapwa? Hindi ho ba ang usual na reaksyon natin kung ayaw mo ng inaalay kong paglilingkod, kung ayaw mo ng ibinibigay kong regalo, kung ayaw mo ng ibinibigay kong oras, bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo. At tapos aalisan na natin, iiwanan na natin. Kung ayaw nila sa akin, bahala sila sa buhay nila. Pero ano pong tinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesus Nazareno? At anong itinuturo ng buhay ni San Esteban? Paano natin matutularan si Jesus sa araw na ito? Dalawang bagay po. Una po, palagi nating alalahanin kung ano yung purpose natin sa buhay na ito. At ikalawa, magpatuloy sa paglilingkod sa kabila ng mga panguusig at mga pagtanggi ng tao. Dahil ayun po yung ginawa
ng ating Poong Jesus Nazareno. Alam po natin sa buhay niya, dala-dala niya ay mabuting balita. Dala-dala niya ay mensahe ng kapatawaran at pagmamahal ng Diyos. Pero anong sinukli sa kanya ng mga taong gusto niyang paglingkuran at bigyan ng kaligtasan? Tinanggihan siya, pinahirapan, pinatay. At yun din po nawa ang maging kilos natin katulad niya. Dahil yun po yung mabuting balita sa araw na ito. Yun po yung good news. Kahit natanggihan siya, kahit na baliwalain siya, kahit na pahirapan siya, magpapatuloy siyang maglingkod sa atin. Patuloy siyang dadating para dalhin yung kaligtasan sa ating mga buhay. Patuloy siyang magbabahagi ng kanyang presensya kahit na hindi pa tayo handang tanggapin iyon. Hindi siya aalis dahil tinatanggihan siya. Mananatili siya. At kapag handa na tayong papasukin yung kanyang buhay sa ating mga buhay, yayakapin na niya ito ng buong buo. Yun po yung napakamabuting balita para sa atin sa araw na ito, sa pagdiriwang natin ng Pasko. Patuloy pong dadating yung ating Panginoon sa bawat araw ng ating mga buhay. Hindi niya tayo gustong baliwalain. Hindi niya tayo gustong iwanan sa ating mga pagkakasala at pagtalikod sa kanyang inaalay na biyaya ng kaligtasan. Ano pa pong magiging mabuting balita kapag tayo po ay naging katulad ng ating Panginoon sa paanong paraan sa ating pagtanggap sa Kanya, sa ating paghayang kumilos sa ating mga buhay. Kapag hinayaan natin ang Panginoon na kumilos sa ating mga buhay at sa pamamagitan natin, maiparanas natin sa iba yung kanyang mensahe, yung kanyang pagmamahal, patuloy pong darating ang mabuting balita sa pamamagitan ng mga buhay natin. Kagabi po, meron pong isang naglilingkod sa parokya, sa dating parokyang napuntahan ko. Nag-message po siya sa akin. Sabi niya, Paskong Pasko, tapos meron daw siyang grupo na naglilingkod sa simbahan, ay nag-aaway. Sabi, Paskong Pasko, tapos nag-aaway. Sabi ko, ang dahilan siguro ng pag-aaway, ang dahilan siguro ng kaguluhan, ay dahil baka hindi pa talaga natin lubos na natatanggap yung ating Panginoon sa ating mga buhay. Baka patuloy na nagkakaroon ng dahilan ng pagbibigay ng sakit sa kalooban ng bawat kapwa ay dahil baka hindi tunay na natanggap yung biyaya ng Panginoon. Pwede nating maisip, hindi ba dumating yung ating Panginoong Jesus upang magdala ng kapayapaan, pagmamahal at kaligtasan? Pero bakit sa ating mundo patuloy pa ring namumutawi yung kaguluhan? Bakit ang dami pa ring nanggugulo? Bakit ang dami pa ring nananakit? Siguro mga kapatid, yung talagang dahilan bakit meron pa ring kaguluhan, meron pa ring pananakit, meron pa ring mga kilos na hindi nagpapakita ng pagmamahal, ay baka dahil hindi pa talaga natin natatanggap yung Panginoon sa ating mga buhay. Isipin po natin, ako ba, sa ngayon, natanggap ko na ng buong buo yung presensya ng Panginoon sa buhay ko? O ako ay nagiging dahilan din ng kaguluhan sa mundo? At kapag makita natin na tayo ay nagiging sanhi ng kaguluhan sa ating buhay, sa buhay ng ating pamilya, sa buhay ng ating komunidad, sa mga opisina, sa eskwelahan, sa pagkakaibigan o anumang ugnayan, kung ako ay nagiging sanhi ng kasakitan at kaguluhan, baka hindi ko pa talaga napapatuloy yung Panginoon sa aking buhay. Kaya ito po yung imbitasyon sa atin. Kung gusto nating maayos yung ating mga buhay, yung ating mga relasyon, yung ating mga komunidad,
Lalong-lalo na kung gusto nating maging maayos yung mundo, kung gusto nating maging mapayapa yung mundo, kung gusto nating maligtas ang bawat isa, magsisimula po tayo sa atin. Papapasukin natin yung daladalang mensahe ng Panginoon sa ating mga buhay. Mensahe ng kapatawaran, mensahe ng kapayapaan, mensahe ng kaligtasan. At tunay na magkakaroon ng mabuting balita sa ating mundo kung si Jesus Nazareno ay buhay na buhay sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ito po yung ating patuloy na panalangin sa ating Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, bigyan mo po kami ng lakas sa mga panahon na nanghihina kami dahil maraming tao ang hindi tumatanggap sa aming presensya dahil dala-dala ka namin. At Panginoon, bigyan mo kami ng lakas para patuloy ka naming madala sa mundong ito dahil ninanais namin na yung aming mga buhay at ang buhay ng bawat isa ay maging mapayapa, magpakita ng iyong pagmamahal at magparanas ng kaligtasan na ninanais mo para sa bawat isa sa amin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal na mga kapatid, sa gitna ng panahon ng pagsusaya, dahil sa pagsilang ng ating tagapagligtas, ipinaalala sa atin ng simbahan ang krus na inilalarawan ng pag-aalay ni San Esteban ng kanyang sarili. Samahan natin siya sa ating pananalangin para sa ating kapwa. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, naway maihatid natin ang kagalakan ng pagkakatawang tao ng Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok at pag-uusig na nararanasan natin araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makita ang pasasalamat sa pagsilang ni Jesus sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap na itaguyod at igalang ang buhay at dangal ng tao. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, naway pagkalooban tayo ng biyaya at lakas na maging matatag sa pananampalataya hanggang sa wakas. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Atin nawang taglayin ang kagalakan at pagtitiwala sa gitna ng mga ligalig ng buhay na ito. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga nagbuwis ng kanilang buhay para sa pananampalataya, naway tumanggap ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ama ng kalwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Esteban, ipagkaloob mo nawa ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Ako'y may dalang tinapay
alak na dulot ay lakas, sa amin ay magbibigay buhay. O Jesus na manliligtas, tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng mga alay na nagpapahiwatig na ang pagpapakasakit ni San Esteban ay malwalhating idinarangal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na iiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingit sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Esteban, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos,
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ama naming mapagmahal, kami nagpapasalamat sa napakarami mong bigay sa aming mga inililigtas mo, pakundangan sa Pasko ng pagsilang at pinaliligaya mo sa kapistahan ng martir na si San Esteban. Sa pamamagitan din ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Yung isa pong mahalagang pinapaalala sa atin ng araw na ito, nawa yung bawat buhay natin ay maging mabuting balita para sa mundo sa paanong paraan. Katulad ng ating Panginoon, tapat sa kanyang misyon, magligtas, magdala ng kaligtasan. At ikalawa, nagpapatuloy sa paglilingkod sa kabila ng mga hirap, sa kabila ng mga krus ng buhay na ito. Maging mabuting balita po tayo sa mundong ating ginagalawan upang maidala natin ang kaligtasan at biyaya ng Panginoon na pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay